sanlibutan. Binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man, tandaan niya, individual yun, ang sino man sa kanya ay sumumpalataya, hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan natin, ang Diyos ay nagbigay at ang sabi ng Matthew kanina, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos na kinalulugdan. Gawin niyo yun. Yung Diyos, merong pinakamamahal na tatangi. Ibig sabihin ng pinakamamahal, higit sa lahat, mahal na mahal niya. At lubos na kinasisihan sa kanyang paningin, kinaluluguran. At so ibig sabihin, sa anak niya ngayon, meron po siyang mas mahal. Sino yun? Sa tingin niyo? Tayo. Amen? Kasi biruin niyo yung kaisa-isang anak niya na kanyang lubos na kinalulugdan. Pinakamamahal, sabi ron, ay ibinigay niya para sa iyo at sa akin na makasalanan. Biruin niyo yun, mas mahal pa ng Diyos. Tayo, kumpara sa kanyang anak na kinalulugdan. Biruin niyo yun. Kung may isip lang natin, kung sabi nga ni Isaias, kung binuksan lang yung mga mata, ang inyong mga mata, yung inyong pandinig, nakarinig sana kayo, ang inyong mga mata nakakita sana kayo. Iyan yung bagay na hindi natin makita-kita na lubos na pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, gayon na lamang, sabi ng John 3:16, gayon na lamang, gayon na lang. Bakit ganon? Anong ibig sabihin ng gayon? Hindi mo kayang ilarawan yung pag-ibig ng Diyos sa atin, mga taong makasalanan, na pilit na tinatawag tayo ng Diyos, pinasinasarado natin yung pandinig natin, pupunta kayo ng church, tapos may darating na kaibigan mo, yayayain ka, mas pakikinggan mo yung kaibigan mo. Tapos yung Diyos pala na yun na hindi mo pinakinggan, mas mahal ka pala kumpara sa kanyang anak. Amen? Pero yun, pumunta ka ng church, may mag-aaya sa yung iba, hindi mo pakikinggan yung panawagan ng Diyos na yun. Pero grabe pala yung binibigay niyang pag-ibig sa iyo. At hindi kailanman hindi natin siya inibig kasi siya ang unang umibig sa atin. Nilalang niya tayo. Umpisa pa lang, lumikha na siya ng mundo na paglilipatan natin pagdating ng panahon. Ganun tayo kamahal ng Diyos. At ganun ang tiwala sa atin ng Diyos. Pero yun, bago ka pa lalangin, bago pa gawin ng Diyos, gumawa na siya ng isang mundo na paglilipatan mo pagdating ng panahon. Gaano siya nagtitiwala sa atin. Kaya sa atin, nang marinig natin ang mga pag-aaral ngayong umagang ito, ang mga pagtuturo, ang pangangaral, huwag natin biguin yung tiwala ng Diyos sa atin na gumawa ng isa pang mundo bago pa tayo dumating sa mundong ito para pagdalan sa atin yung sasabihin natin, maririnig natin sa well done, my good and faithful servant. Yung lugar ngayon, yung buhay na walang hanggan. Amen? Yan, kaya isipin natin yun. Huwag lang natin mahalin ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita. Kasi ang pag-ibig, gaya nga ng pangaral natin nung nakaraan, action word. Tandaan natin yan. Ang Diyos, nang siya'y umibig, hindi siya nanahimik. Hindi niya sinabi lang na mahal niya tayo. Hindi lang niya sinabi, ako ang unang umibig sa iyo. Pinatunayan niya yon. Kaya nga may John 3:16, ibinigay niya, nagbigay siya. Yung pag-ibig niya, pinatunayan niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay ng kanyang pinalulugdan na anak, ng lubos na minamahal niya, kaisa-isa. Amen? Gumawa siya ng hakbang. Kaya nga sabi ng Santiago 2, paano mo sasabihin mahal mo ang isang tao kung hindi ka naman umaaksyon? O paano mo mabubusog ang isang tao sabihin mo kumain ka kung hindi mo siya haian ng pagkain? O bigyan mo siya ng damit para makapagbihis siya? May kabuluhan ba yung bagay na yun? So, ibig sabihin, walang halaga yun. Kaya kapag sinabi mo mahal mo ang Diyos, patunayan mo sa gawa. Put it into practice. Amen? Kaya sa lahat ng bagay na sasabihin natin, kaya ingat tayo sa ating mga sinasabi na ang dila. Napakaliit na bagay, pero ang laking sunog ang nagagawa. Bakit? Yan kasi ang magpapahamak sa atin pagdating ng panahon. Bakit? Sabi ng Revelation 21, malagim ang kasasapitan ng mga sinungaling. At ang kasinungalingan nagmumula yan sa dila.
Tama po ba? Kaya, ang bahagi ay sa lawa na ng liliyam na asupre, pangalawang kamatayan, impyerno. Ang Hades, ang mundo ng mga patay, ang mga huwad na guro, ang mga anghel na nag-iwan ng kanilang mga tungkulin sa Diyos, si Satanas, ay itatapon sa lawa ng liliyam na asupre. At kasama yung mga sinungaling. Kaya tandaan natin, pag sinabi natin mahal natin ng Diyos, patunayan natin sa gawa yan, ng may kabanalan, ng may banal na pagkatakot sa Kanya. Amen? Sa lahat ng pagkakataon, dapat itutuloy natin banal ang Diyos sapagkat nasusulat, ako ang Diyos na lumalang sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng pagkakataon. Pero walang matuwid, wala kahit isa. Para tayo magiging matuwid, sa araw-araw, sa bawat oras na ginagawa sa atin ng Diyos, hanapin natin ng Diyos at tiyak masusumpukan natin siya. Kaya lang, dapat talagang hinahanap natin siya. At gusto talaga natin siyang makita. Para lang sa ganun, talagang lubusang magpakilala sa atin ng Diyos. Kaya nga, kumato ka, humingi, humanap ka. Kasi kung hindi ka humahanap, hindi ka makakatagpo. Kaya sa lahat ng pagkakataon, hanapin natin ang Diyos. Madali lang makita ang Diyos. At madinig, sa totoo lang. Sandang ka lang, sabi nga ni Pastor Eddie, sa bibig mo, sa puso mo. Yan, yung pag-ibig. Kapag narinig mo yung pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. 1 John 4:8. Kaya dapat magkaroon din ako ng pag-ibig, ng totoong pag-ibig. Amen po ba? Ayan, kaya patunayan natin sa gawa ating pag-ibig sa Diyos, kasi kagaya ng Diyos, pinatunayan niya sa gawa. Huwag lang natin siyang mahalin sa labi, bagkos sa buong buhay natin, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, hindi lang sa salita, pati sa gawa. Practice natin yan sa maliliit, malaking bagay, kaya ni Brother Joshua kanina, nabanggit niya yung ating mga sacrificial offering na ginagawa, ano pa, yung ating mga suggestion, opinion, napakahalaga niyan, makipag-participate. Sa pag-aaral kanina kay Pastor Eddie, kailangan tayo yung nagkakaisa, isang iglesia. Kailangan gawin yung bawat parte niya ng mainam. Amen? Kung ikaw ay kamay, dapat mainam mong ginagawa ang posisyon mo bilang kamay. Kung ikaw ay paa, dapat mainam mong ginagawa ang posisyon mo bilang paa. Sa iglesia natin, may kananayan, may katatayan, may mga kabataan, may children. Dapat ang lahat ng iyan ay mainam na ginagawa ang bawat tungkulin nila upang lumago ang iglesia na kinabibilangan natin dahil tayo nabubuo sa isang katawan na ulo natin si Kristo. Amen po ba? Amen. At pag nangyari yun, doon natin maipakikita yung pag-ibig natin sa Diyos. Amen? Amen. Yan sa lahat ng pagkakataon, isipin natin yun. Isipin natin sa lahat ng bagay kung ang Diyos ba ay nalulugod sa atin o hindi. Amen. At dapat marunong tayong magbigay sa sakripisyo talaga. Mahal mo ba ang Diyos? O dahil may pagpapala ka lang, dahil busog ka lang, ay kung gutom ka. Kaya mo bang magsakripisyo sa Kanya? Kaya mo bang hindi magtrabaho pag Sunday? Kaya mo bang magtiis sa mahabang pangangaral ni Brother Joshua, ni Pastor Ronnie, ni Pastor Eddie, ni Brother Rudolph? Alam ni Sister Mikay? Tawa? Hindi ka ba naiinip kapag may nangangaral ng Word of God? Parang baliwala lang sa akin to. Ganito ba nararamdaman? Parang bitin pa nga ako eh. Alas ng Diyos na, parang gusto ko pang bitin pa ako. Pag uwi ko, mag-search pa ako ng mga Word of God pa. Parang bitin pa ako kasi dapat ang Sunday buong maghapon, buong magdamag dapat nagpupuri sa Diyos. May ganun ba rito nadarama niya yung ganyan? Nawa, meron. O sa isang iglap lang, kapag nagutom ka, init na ulo mo pag nandiyan ka sa loob ng church, nasisira na yung relasyon mo sa Diyos, nakakaligta mo. Kaya may nag-chat-text sa'yo, medyo matagal na yung pangaral pa, naiinip ka na. Umuusok na yung puwet natin, gusto na natin tumayo para makita yung ating mga kaibigan sa labas. Ayun ba yung pag-ibig? Tapos pag umawit ka, makaramdam ka ng konting bless. Kasi may bless ka pag umawit ka, tumatayo yung balahibo mo, medyo maiyak ang konti. Yun na ba yung pagpupuring kaya mong ibigay sa Diyos? Kasi pag upo mo, balik mo sa upuan, wala na. Panandalian lang yung naramdaman mo sa Diyos. Hindi. Ang totoong pagpupuri, pagsamba, may pagbabagong buhay. Tandaan natin yan. May pag-dedicate ng kanyang buhay. Romans 12:1. Ialin ninyo yung buhay bilang banal na handog buhay at kalugod-lugod sa Diyos. Romans 12:2. May pag-iba ng pagbabago ng iyong pag-iisip.
sabihin, hindi na yan mawawala sa iyo. Yun ang totoong pagsamba na dapat natin ginagawa sa Diyos. Yun yung totoong pag-ibig na dapat natin nilalaan sa Diyos. Amen? Mas maganda kapag Sunday, yan tama, maaga, marami ng maaga na pumupunta ng church. O sa ibang mga kapatiran natin, agahan nyo na. Para mas maipakita natin sa Diyos na talagang hindi na tayo dapat turuan gamit yung gatas. Amen? Kasi sabi nga ng Banal na Kasulatan, dapat puro tagapagturo na tayo. Tatagal na natin mga Christian. Dapat paglabas mo ng pintuan ng church na yan, nag-share ka na agad sa mga kaso hindi natin magawa. Tama? Kasi bakit? Kasi pag nag-share tayo, tapos halimbawa yung nasira natin, pumunta sa church, baka makita yung mga kamalian natin, baka madala. Tama? Baka hindi na umulit. Hindi na kapupunta, hindi mo pala mga seryoso yun nandiyan dyan. Tama? Kaya, pakita natin na talagang mahal natin ng Diyos, may pagbabago. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mas inyong maunawaan ang ganap na kalooban niya. Amen? Yan ang totoong pagsamba sa Diyos. Ayan ang totoong pag-ibig sa Diyos. May pagbibigay ng buhay, may pag-aalay, may paghahandog ng may takot na kabanalan. Kabanalan may takot at may paggamit sa tama ng kanyang free will. Na sa lahat ng oras, ginagamit mo sa tama yung free will na pinagkaloob sa iyo ng Diyos na katibayan na mahal ka niya. Amen? Ayan, kaya isipin natin yan sa bawat sandali natin buhay. Kung mahal talaga natin ng Diyos, gawin natin yung nararapat natin gawin bilang mga minamahal niya. At kung sinasabi natin mahal natin siya, gawin natin ang lahat natin magagawa na ipakita na mahal natin siya. Kasi love is an action word. Tandaan yan. At kagaya ni Jesus, higit na kinalulugdan niyang anak kaisa-isa. At ang ganda nung nung pagkakasabi niya doon sa Matthew. Sige, pakilagay mo nga ulit, Brother Joshua. Yung yung word na ginamit niya doon. Matthew chapter 3. Tama ba? Yan. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pero ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Isasakripisyo ko sa iyo. Biruin mo yun, ikaw na nakaupo dyan, tayo na nararito sa mundong ito. Kaya pahalagahan natin yan. Yung sinabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na binigay niya mismo ang pinakamamahal niyang anak na lubos niyang kinalulugdan para sa iyo at sa akin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Salamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos at nawa hindi masayang. Ay huwag natin maipahiya ang Diyos dahil consistent ang Diyos talaga sa atin, may tiwala. Kaya nga, nilikha ka niya, gumawa na siya ng mundo na paglilipatan natin dahil alam niya, ikaw ay makakasama na doon. Ikaw na nakaupo dyan, tayong lahat na nabubuhay na binigyan niya ng pahintulot pakinggan ang kanyang banal na salita. Amen? Well done, my good and faithful servant. Kaya lahat ng pain na ating nararanasan, ipagpasalamat natin sa Diyos yan kasi hindi masasayang lahat ng ating paghihirap na yan. Hindi maikukumpara ang lahat ng meron sa mundo kumpara sa kaharian ng Diyos na nilaan para sa kanyang mga anak na pinabanal niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa Panginoon at dako na tayo sa